Advice ko sa ating mga kababayan, be very observant. Bantayan natin yung ating gobyerno, lalong-lalo na yung mga gastos. Kasi para sa akin, ang dami nilang ginagawa para ma-divert yung attention sa tao sa tamang issues. The real issue na dapat bantayan yung corruption. So much corruption. Ang laki ng corruption. Bilang panghuli na lamang po, Congressman, ano na lang po yung aasahan pa ng ating mga kababayan or ano na lang po yung paalala, panawagan o mensahe niyo po sa ating mga kababayan sa gitna po ng isyung kinakaharap po ng ating bansa ngayon kasi meron ng krisis, naabutan na tayo ng panibagong krisis po, no? Nandyan yung issue ng na pagtutuunan ng pansin itong impeachment. Itong mas malaking pinag-uusapang pera kumpara doon sa akusasyon nila kay Vice President Sara. Well, gumawa na ng hakbang ang Korte Suprema. Pero still, ang punot dulo din po nito yung pamumuhay ng ating mga kababayan po na apektado doon sa nababanggit nyo po na maling pagbabudget, na wala sa landas, na nadagdagan pa dito sa issue ng korupsyon, dito po sa krisis na kinakaharap ngayon. Congressman. Well, ang advice ko sa ating mga kababayan, be very observant. Bantayan natin yung ating gobyerno, lalong-lalo na yung mga gastos. Kasi para sa akin, ang dami nilang ginagawa para ma-divert yung attention sa tao sa tamang issues. The real issue na dapat bantayan yung corruption. So much corruption. Ang laki ng corruption. Dinadivert nila sa issue sa mga investigations sa impeachment. Ang totoong pinakamali, itong trillion peso flood control na hanggang ngayon wala pang nakukulong. Hanggang ngayon wala pang klaro na investigation na lumalabas. Eh, preoccupied yung lower house sa ibang mga bagay-bagay. Na dapat naman sana, yung unahin natin, itong nakakatakot-takot na epekto nung graft and corruption, which really affected our 2025 growth rates. Yung first quarter ng 2024 apektado. Then, second, na double whammy tayo, natatamaan itong crisis sa Iran. So, I advise to our people to be more active in public affairs. Let us pray for more resilience, for more strength na ma-overcome natin ito. So, at sana magising naman yung ating mga policy makers na magtutok sa tamang problema. Hindi solusyon itong ginagawa na impeachment. Ayun.